sobrang tigas mga ka-agri. Ayun o, sobrang tigas ng lupa. So ating didiligan mga ka-agri para lumambot. Pero hindi talaga siya magandang lupa para sa mga green leafy vegetables. Good morning mga ka-agri. For today's vlog mga ka-agri is i-update ko kayo sa ating ginawang plot. So nung nakaraang vlog natin mga ka-agri is hindi pa natin to na plot. So meron din tayong na tanim na pechay dun sa isang plot mga ka-agri at hindi didiligan mga ka-agri. Ito mga ka-agri. So ito yung ginamit natin na hose mga ka-agri. So ito yung tinanim natin mga ka-agri. Kahapon natin ito tinanim. Hindi na ako nakakapag-vlog dahil sobrang mga ka-agri, walang taga-video sa atin dahil tayo lang. Sariling sikap lang ito mga ka-agri. So ito rin yung ating punla. Nilagay natin yung iba hindi nakatubo dahil sa hindi maganda yung quality ng lupa mga ka-agri. Medyo sticky siya mga ka-agri. So yung ginawa ko mga ka-agri is nilagyan ko ng rice hull yung mga yung plot natin dahil yung lupa is hindi siya talaga maganda sa mga green leafy vegetables, lalong-lalo na sa pechay mga ka-agri. So para maging buwaghag or para naman hindi siya maging talagang sticky yung lupa is nilagyan natin ng rice hull. Kung nagtataka kayo mga ka-agri, dito mga ka-agri, so nagtataka kayo mga ka-agri, so meron tong rice hull mga ka-agri. Yung lupa mga ka-agri, tingnan mo ito. Sobrang sticky siya. Kung nakikita nyo, hindi tulad ng talagang siya, clay siya mga ka-agri. So yung titingnan natin mga ka-agri kung anong mga pwedeng solusyon natin dito mga ka-agri. Ang nakita kong solusyon dito mga ka-agri is lagyan natin ng rice hull para yung roots ng pechay is makapenetrate siya ng maayos. Di tulad ng puro lang lupa at yung yung quality ng lupa mga ka-agri is hindi maganda. So talagang hindi maganda rin yung tubo ng ating pechay. So i-update ko kayo mga ka-agri kung anong mga kalabasan natin sa ating ginawang dito dahil talagang hindi naman siya magandang. Yung lupa na to talagang hindi maganda sa mga green leafy vegetables. So ating itatry pa rin mga ka-agri. So far mga ka-agri, sa nakaraan nating garden, sa nakaraan nating tinanim is maganda rin yung resulta. Kaso lang, ang problema din natin mga ka-agri is hindi natin nalagyan ng mga organic matter. So hindi siya talagang malaki yung quality na na-harvest natin. Pero so far mga ka-agri, yung total na na-harvest, yung total na profit na ating na-collect dito sa pechay natin mga ka-agri is nasa 3,000 mahigit mga ka-agri. Dahil ang kagandahan lang dito mga ka-agri is yung maganda yung presyo, nasa 50 per kilo yung nabenta natin sa ating pechay. Kaya maganda rin kahit paano mga ka-agri. Sa gastos naman mga ka-agri sa ating sa 5 plot na to is nasa 500 lang mga ka-agri. Kasali na rin yung fertilizer at yung insecticide. Pero yung insecticide mga ka-agri is bihira lang tayo gumamit. Isang beses lang ata ako nakagamit mga ka-agri dahil meron akong ginawa na concoction sa pangtaboy sa mga insekto mga ka-agri. Dahil yung insekto, sila rin yung nagdadala ng mga viruses sa ating mga alagang pechay. So yun mga ka-agri. So ito mga ka-agri, ito itatanim pa rin ito natin mga ka-agri. Hintayin lang natin mga ka-agri na medyo lumaki siya. So kung nagtataka kayo mga ka-agri, siya, parang nalanta siya, pero walang problema to mga ka-agri, makaka-recover din to dahil sa isang araw nagdidilig tayo ng 3 beses sa isang araw dahil bago pa lang. Pero kapag
ano na siya, fully recover na siya mga ka-agri, is 2 beses na lang sa isang araw mga ka-agri ang pagdidilig. So yun mga ka-agri, sana marami kayong natutunan sa video na to sa kung paano natin nasolusyonan yung problema na sticky yung lupa. So ang ating ginawa is nilagyan natin ng rice hull para medyo yung penetration ng roots is maganda yung penetration, dahil kapag puro lang lupa tapos sticky siya, to talagang wala siyang magandang quality na tubo sa ating pananim na pechay. So hanggang dito na lang tayo mga ka-agri. Thank you so much sa ating solid supporters ng ating channel, GTV Agrikultura. Bye-bye.